Tara, pag-uusapan natin ang isang napakagandang konsepto. Ngayon, siyasayatin natin ang isang ideya na pwedeng magbigay liwanag at pag-asa, lalo na sa mga panahong parang ang dilim ng paligid. Alam mo, sa totoo lang, sa bawat krisis na dumarating, mula sa mga malalaking issue tulad ng pandemya hanggang sa mga personal nating pinagdadaanan, natural lang sa atin na maghanap ng sagot. Humanap ng isang bagay na makakapitan, di ba? Lahat tayo pinagdadaanan yan. Pero, heto yung tanong. Paano kung yung liwanag na yan na hinahanap-hanap natin sa labas, matagal na palang nasa loob natin? Naghihintay lang na mapansin at palabasin. Okay, so sa unang bahagi, sisilipin natin kung paano yung mga pinagdadaanan natin ngayon, yung mga hirap, pwedeng maging daan para sa isang mas malalim na purpose. Nakaka-relate ka ba dito? Yung mga panahong parang mag-isa ka lang, na hindi mo alam kung anong susunod na mangyayari, diyan madalas pumapasok yung tanong, saan ako huhugot ng lakas para matayo pa rin? Ang ganda ng quote na to, di ba? Kasi hindi niya sinasabing iwasan mo yung lungkot. Hindi. Ang sinasabi niya ay, hey, parte yan ng buhay. Magkasama talaga ang saya at hirap. At ang goal pala, ayon sa konsepto na pinag-uusapan natin, ay hindi para takasan yung hirap, kundi gamitin yon para mas lumakas. So kung yan ang sitwasyon, ano ang sagot? Dito na ngayon papasok ang isang konsepto na baka ito na pala yung sagot na hinahanap natin. So ano ba itong mga bodhisattva ng lupa? Simple lang, sila yung mga tao na imbis na takbuhan ang problema, sila pa mismo yung sumusugod dito. Bakit? Kasi para sa kanila, kung nasaan ang pinakamalaking problema, nandun din ang pinakamalaking chance para sa pagbabago. Galing, no? Okay, may tatlong katangian sila na dapat nating tandaan. Number 1, may panata sila. Ibig sabihin, choice nila to, hindi sila pinilit. Number 2, may mas malalim silang purpose, mas malaki pa sa sarili nila. At number 3, lumalabas sila sa huling araw ng batas. Ito yung panahon na sobrang gulo kung kailan sila pinakakailangan. At itong tinatawag na mundong saha, well, ayon sa mga teksto, yan daw ang mundo natin ngayon. Isang lugar na puno ng pagsubok, pero imbes na makita nila to bilang sumpa, nakikita nila to bilang isang perfectong entablado para sa misyon nila. At ayan, kita nyo? Ganyan ang itsura niya sa totoong buhay. Kahit na sinasabing magulo ang mundo, nakakabuo pa rin ng mga ganitong grupo. Mga komunidad na puno ng pag-asa. Mga totoong tao na nag-uusap, nagpapalakas ng loob ng isa't isa. Yan mismo ang mission in action. Binabago nila yung paligid, one conversation at a time. Okay, so ang ganda ng konsepto. Pero paano ba natin to gagawin sa sarili nating buhay? Simple lang daw ang susi. Ilipat ang focus. Mula sa puro ako, papunta sa paano ako makakatulong sa iba. May isang magandang framework para dito. May 3 steps daw ang pag-grow natin bilang tao. Step 1, yung umaasa pa tayo sa iba. Normal yan. Step 2, natututo na tayong maging independent. Pero yung goal talaga, yung pinakamataas, ay yung step 3, ang buhay na nag-aambag. Dito, ginagamit mo na yung lakas mo hindi lang para sa'yo, kundi para na rin sa iba. At heto ang pinakamagandang part, hindi ito sakripisyo. Yung pagtulong sa iba, yan pala ang source ng pinakamatinding saya at purpose. Kasi, pag tinutulungan mong magliwanag ang iba, ikaw mismo, mas lalo ka ring naninining. Pero teka, baka isipin mo, ang laki naman yan. Saan ba tayo magsisimula? Hindi sa malalaking bagay, kundi sa isang simpleng prinsipyo, ang pagpapahalaga sa bawat isang tao. Wow! Sobrang powerful nito. Ang pagkabuda, ibig sabihin lang niyan yung highest potential na nasa loob mo. At ang sinasabi dito, lahat tayo as in lahat, walang exception, may kakayahang abutin yan. Walang taong isinilang para mabigo. At yan ang pinaka-foundation ng lahat ng ito. So, anong nangyayari pag isinabuhay mo talaga yung paniniwalang yan? Ito ang resulta. 192. Hindi yan basta numero. Yan ang bilang ng mga bansa at teritoryo kung saan umabot ang isang kilusan, na binuo hindi sa malalaking ads, kundi sa simpleng pag-uusap, one-on-one, kasi mahalaga ang bawat isa. So ngayon, i-imagine mo, lahat ng one-on-one na yan, lahat ng maliliit na actions na yan, pinagsama-sama, ano mabubuo? Yun na, isang buong global network ng pag-asa. Ito na yon. Ito ang itsurang pinagsama-samang lakas.
Isang global network ng mga tao na iisa lang ang goal, kapayapaan at kaligayahan para sa lahat. At bawat isang mukha na nakikita mo dyan, tandaan mo, nagsimula yan sa desisyon ng isang tao na maging source ng pag-asa. At sa huli, ito ang iiwan sa ating mensahe. Isang paalala at pangarap para sa iyo, para sa akin, para sa lahat, na ang totoong misyon natin ay maging masaya at ibahagi ang sayang yan sa mundo. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na to. Ano kaya ang itsura ng mundo natin kung ang misyon ng bawat isa sa atin ay tulungan lang ang katabi niya na magniningning? Isipin mo, baka yan na pala mismo yung liwanag na matagal na nating hinahanap.